Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bawat isa pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayanang Pilipino. Agbyag. Mga kaibigan, ayaw talagang tumigil dito ni Top 1, epal ng epal mga kaibigan. Nagtuturo pala itong mga kaibigan sa yung sa mga examine mga kaibigan para doon sa mga nagpupulis mga kaibigan, 'di ba? Isa pala tong PO1 Randy Nabayra, 'di ba? Ano ba kinasangkutan nito mga kaibigan ng pangalang Randy Nabayra mga kaibigan? Nag-research ako mga kaibigan. Meron ako mga disturbing na nakita mga kaibigan, 'di ba? So ito na-publish ito mga kaibigan noong August 4, 2011. Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo on Thursday ordered the filing of criminal and administrative charges against 17 police officers. So mga officers ito ng mga police mga kaibigan. Ibig sabihin nito mabababang ranggo ito mga kaibigan, mula PO1 hanggang SPO4 mga kaibigan, yung mga ranggo na pinag-uusapan natin dito mga kaibigan pag sinabi mga officer, 'di ba? For their alleged involvement in hazing incident in Laguna. Hazing mga kaibigan, tsaka torture ang pinag-uusapan dito. The investigation stemmed from 2 video clips of the hazing incident presented by the Commission on Human Rights to Philippine National Police Chief Director General Raul Bacalso on Wednesday. These violators can call themselves law enforcers. Tama yun mga kaibigan. Yung mga taong ganyan mga kaibigan is pag sinabi ng mga ng mga magkakamista sa magkakamista mga kaibigan, pag sinabi nilang ganito, hindi namin kailangan ng ganitong klaseng mga pulis sa PNP, di ba? Yan ang mga salita ng mga ng mga magkakamista mga kaibigan, kasi pag magkakamista mga PMAer to mga kaibigan. Ganun ang tawagan nila diyan di ba? They can't call themselves law enforcers as they have no place in the police service. So, di ba, galit na galit mga kaibigan si Director General Raul Bacalso mga kaibigan. Di ba, mga PO1 lang ito mga kaibigan. Di ba, kung umasta, daig pa yung mga opisyalis mga kaibigan, di ba? They can neither protect human rights nor uphold the rule of law if they themselves are the first ones who would transgress them, inflicting torture, torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment to young police recruits and using the police camps as their torture training ground. Robredo said mga kaibigan, di ba? So na-involve pala to si Randy Nabayra, PO1 Randy Nabayra mga kaibigan, sa torture mga kaibigan. Sa Laguna ito naganap mga kaibigan, 17 sila dito mga kaibigan, Robredo said the hazing allegedly happened at the Camp El Ridge in Los Baños, Laguna. O di ba? Naalala natin mga kaibigan nung panahon na yung binabakbakan ni Top 1 si Leon Javier mga kaibigan, sinasabi niya Laguna, diyan ako galing sa Laguna. Na duty ako diyan sa Laguna. Nababanggit na yung mga kaibigan. So, itong Randy Nabayra mga kaibigan dito, malaki yung chance sa mga kaibigan na ito si Top 1 mga kaibigan. 99% na si Top 1 ito mga kaibigan yung involved dito. Tutuloy lang natin yung pagbabasa mga kaibigan. Robredo said he was surprised by the footage. So napanood ni Secretary Robredo mga kaibigan yung footage mga kaibigan nung pagtutorture nila mga kaibigan doon sa mga recruits. Mamaya ipi-play natin yan mga kaibigan, meron tayong kopya niyan, di ba? Saying he was not aware that hazing is still practiced inside police camps in the country. Kung ang hazing mga kaibigan, okay lang mga kaibigan. Ako dumaan ako sa ganyan mga kaibigan Dumaan ako sa ganyan mga kaibigan pero yung makataong hazing mga kaibigan, dapat ang ipairal nila. Ako na water therapy pa ako mga kaibigan. Yung hazing ko, water therapy mga kaibigan. Yung
paiinumin ka ng tubig, sige, inom, 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 tapos bigla kang bibigyan dito sa ano, sa sikmura mo mga kaibigan. Na-survive ko yung mga kaibigan, pero maling-mali pala talaga yung mga kaibigan. Ano pala yung abuso pala yung sa kapwa. Pero dahil sa ginagampanan kong sitwasyon ng mga panahon na yun, talagang tiniis ko yung mga kaibigan. 'Di ba? Pwede ka naman yung mag-pumping locker, 'di ba? Yung mag-duckwalk ka sa espalto ng tanghaling tapat ng walang tsinelas, yung mga ganun ba? Yun yung mga pwede na yung mga hazing na ganun mga kaibigan, 'di ba? Pero mali talaga yung nangyari dito mga kaibigan. So nagkakaroon nga ng ganun in the country. Comes in the country. When I saw the videos provided to us by the Commission of Human Rights, I learned that there are still officers who are bold enough to defy the law and tolerate institutional hazing and torture, he said. Robredo said 2 of the police officers ordered charge were Senior Inspector Leopoldo Ferrer Jr. and Senior Inspector Clinton Rex Hamorol, the immediate superiors of the other embroiled lawmen, 'di ba? Na naapektuhan tuloy itong ito yung mga mga kaibigan, ito yung mga opisyal nila mga kaibigan. Kung hindi ako nagkakamali, ang ranggo nito mga kaibigan pwede naglalaro sa kapitan, major, superintendent, mga ganyan naglalaro ang mga ranggo nito mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung anong level ng basta nasa ganun naglalaro yung mga posisyon nito mga opisyal dito mga kaibigan. Ferrer is the commanding officer of the 1st Maneuver Company of the Regional Public Safety Battalion. So public safety battalion para itong mga kaibigan. While Hamorol is the course director of the PNP Special Counter-Insurgency Operation Unit Training Scout. Kumbaga parang scout ang yung pinasasabi dito, parang kumbaga sa sundalo, scout ranger, parang ganun mga kaibigan, 'di ba? The following policemen were seen in one of the video. So yung mga taong nandito ay nakita doon sa video, forcing recruits to drink a chili solution and lick an RPSB logo inside the police camp. O diba mga kaibigan, napakasama nung ginawa nila mga kaibigan, diba? Pinapainom ng yung sili mga kaibigan, yung purong-purong siling labuyo talaga mga kaibigan, tapos pinasusubo mga kaibigan, tapos pinaiinom ng tubig mga kaibigan, diba? Anong maidudulot sa katawan? Napakasama ng mga kaibigan, di ba? Torture nga mga kaibigan yung ginagawa nila, yung ginawa nila mga kaibigan, di ba? Tapos padidilaan daw yung Regional Public Safety Battalion logo inside the police camp. Ito pala yung kinasangkutan nito mga kaibigan. Di ba? Isipin niyo, maniniwala pa ba kayo sa ganyang tao? Nakita niyo yung klase ng pagkatao mga kaibigan. Walang pakialam sa kapwa, 'di ba? Mapang-abuso. Isipin niyo kung bakit tuwan-tuwa pa silang may tinotorture sila mga kaibigan, kahit mga recruit ito kabaro nila to, future kabaro nila to mga kaibigan. Tapos gano'n ang gagawin nila mga kaibigan, binaboy nila mga kaibigan. Hindi dapat gano'n. May proper training, may proper procedure, may proper sanction, 'di ba? May proper hazing na makatao, 'di ba? So sino-sino tong mga pulis na to mga kaibigan na na-involved dito, 'di ba? PO1 Ricky Oro, PO1 Roblin Adatu, PO1 Evan Mark Cuartero, PO1 Marpe Adier, PO1 John Plonelo, and PO1 Alan Pasqua. In a second video clip, so isa lang yung video ko dito mga kaibigan, yung second clip hindi ko na nakita mga kaibigan Other policemen were seen applying chili solution the private parts of the police recruits. They were, di ba mga kaibigan, pati doon sa mga pribadong ari nung mga kalalakihan nating nag-a-apply ng pagkapulis, yung nagti-training para sa pagkapulis mga kaibigan, di ba? Dito sa RSVP na na division mga kaibigan, di ba? Para gawin mo yung ganun mga kaibigan,
lalagyan mo ng sili yung yung ari ng tao. 'Di ba? Torture 'yun, mga kaibigan. Yung sabi talaga torture. 'Di ba? Hindi kailangan ng ng PNP ng ganyang klase ng mga pulis, mga kaibigan. Kung doon pa lang sa training ground, ganyan yung pinakikita nilang lalo na siguro, mga kaibigan, kung mga yung mga snatcher o yung mga small time user o yung mga nahuhuli nila na lumalabag sa curfew hours o yung mga taong nasa laylayan ng lipunan, mga kaibigan, ano pa kaya ang pwede nilang gawin, 'di ba? Kung nagagawa nila sa kapwa nila, sa recruit nila, sa training nila na pulis, mga kaibigan, 'di ba? Grabe talaga, mga kaibigan. So, ito pa yung mga yung mga pulis na na-involve, mga kaibigan. Akong puta, puro PO1, mga kaibigan, no? 'Di ba? Ano ba trabaho ng PO1, mga kaibigan? Na pagdating niyan doon, mga kaibigan, sa loob ng puro saludo lang yan, mga kaibigan. Saludo lang ng saludo yan, mga kaibigan. Ako na-witness ko kung paano yung isang recruit humarap sa isang COP, mga kaibigan. Ilang beses kong na-witness, mga kaibigan, yung mga bagong recruit na ito ko, na-aprobahan ka, nag-request yung police, ang COP ng police, o meron dumating bagong recruit, o siyempre darating ka sa opisina ng COP, yung application mo, siyempre papipirmahan mo yun doon, mga kaibigan. Talaga mga snappy yan, mga kaibigan. Kung magtatayo, kung baka saludo yan, talagang hindi makabasag pinggan, halos hindi kumukurap yan, mga kaibigan. Kagaganong-ganon din, hindi kukurap yan, mga kaibigan. Yung mga PO, lalo may mga gusto ma-assign sa NCR, mga kaibigan, laki ako, mga kaibigan, sa yung sa ganyan mga sitwasyon, na witness ko yan ng mata ko, kasi paborito kong manood, tumambay, pag-aralan yung galawan ng mga lugar kung saan na-assign yung kuya ko. Talagang pinag-aaralan ko. Hindi ako nakikialam, pero pinag-aaralan ko ng pinag-aaralan. Siyempre, opisyal yung mga kaibigan. Siyempre, tahimik lang ako na gano'n. Kunyari, pinag-aaralan ko lahat yung galawan nila. Mayroon akong mga secret na ginagawa rin, siyempre. Mahirap na magkwento. And my kuya is a gentleman. Diba? Tapos, si PO1 Melvin C. Malihan, PO1 Troy ay sumayod, PO1 Randy Nabayra, ng patuting si top 1 ito, mga kaibigan. 99%, mga kaibigan, no? PO1 ka pala. Ang naging kaso mo pala, torture. Nang tutorture ka pala ng tao, anak ng patuting. Tapos ngayon, nagtuturo ka ng pinapalabas mo na tumutulong ka, na ganito ka, mabait ka, ganito ganyan ka, magaling ka sa ganito ganyan. Pero nang tutorture ka ng tao, anak ng patuting ka. Ito patunay, anak ng patuting. PO1 Georgie Vergara, PO1 Ezel Parpa, PO1 Ramil de Guzman, PO1 Crisanto Victorio, PO1 Arnel Yadis, and PO1 Alberto Umali. The 17 have all been relieved from their post. O, di ba? Nirelieve na sila sa kanilang duty, mga kaibigan. Kung baka nasa barracks to, mga kaibigan. Ganun ang procedure dyan, mga kaibigan, Kung floating ka, parang ganun. Yung, ano bang tawag doon pagka ganun nasa, saan ka ba ilalagay doon? Basta sa holding area ka ilalagay, mga kaibigan, ng ganun, Tapos PO1 ka lang, anak ng patbuti. Sinong lalapitan mo nung PO1 ka? Lalapitan mo yung mga si PO2, si PO3. Puta, ano magagawa nila PO1, PO2, PO3, tsaka ni Sargento? O, di ba? Pero kung official ka, mapunta ka sa holding center, syempre official ka If you are a gentleman or if you are a mista, syempre ibang usapan doon, mga kaibigan. Kasi pag official ka, ang kakausapin mo rin official din, mga kaibigan. Syempre, official sa official, di ba? Official sa official lang. Masiliit lang mga kaibigan, di ba? But I know some of the officers of the Philippine National Police are dedicated to their job and they know their position at alam nila kung hanggang saan lang yung level nila, mga kaibigan. Yung mga masusunuring mga bagong recruit ng mga police, mga kaibigan. Kasi pag yung
ang mga na-witness ko dyan mga kaibigan, kung ayaw nilang mag-aral ng academy, ang sinasuggest ng mga gentleman is mag-aral ka ng ibang kurso, ganito, ganyan. Ini-encourage sila para makakuha sila ng rango na mas mataas pa sa SPO4. Kasi kung criminologist ka lang, tapos wala kang yung mga public, ganito yung administration, yung mga ganyan, yung mga units na kailangan para makatungtong ka sa at least tinyente man lang mga kaibigan, di ba? Mahirap na proseso mga kaibigan, talagang masalimuot na proseso mga kaibigan kung PO1 ka lang. Kung hindi ka na mag-aaral, tamad ka na, baka hanggang SPO1, SPO2 lang ang maabot mo hanggang magretiro ka, di ba? Hindi katulad pagka isa kang gentleman or isa kang mista, di ba? Pinakamaagang retirement mo siguro makukuha mo is 1-star general or senior superintendent o kaya chief superintendent, mga ganun, hanggang 2-star general mga kaibigan, mga ganun, di ba? 14 of them who are traitors reassigned to the Regional Personnel Holding and Accounting Unit. O yun nga, tama yun sa Regional Personnel Holding Accounting Unit of the Calabarzon Regional Police to ensure their availability during the investigation. So hindi sila makakalabas dito mga kaibigan. Doon na sila sa loob mga kaibigan. Hanggang may Bacalso said he has ordered a full dress investigation on the incident and appointed Calabarzon Regional Police Director Chief Superintendent. O di ba pag sinabing Chief Superintendent mga kaibigan, 1-star general to kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali to lead the Special Investigation Task Group. O di ba, Chief Superintendent yung mamumuno sa investigasyon mga kaibigan, patay itong mga to. That we look into it. Aside from the CITG, the PNP International Affairs Service and the Criminal Investigation and Detection Group will also be holding a parallel administrative and criminal investigation mga kaibigan. Ang puta, puro PO1 to mga kaibigan. Paano nila ipagtatanggol yung mga sarili nila mga kaibigan? Kitang-kita pa doon sa ebidensya mga kaibigan yung ginawa nilang plus yung testimonya nung lahat ng mga recruits doon mga kaibigan. Di ba yung hirap na dinanas nila, yung torture na dinanas nila sa kamay nitong mga bagitong pulis ito mga kaibigan. Bagito pa lang mga kaibigan, PO1 pa lang is gumagawa na ng labag sa batas mga kaibigan. What for pa kung ito naging pulis para protektahan yung mga tao mga kaibigan? Mas basahol pa dyan ang pwedeng gawin nitong mga ito. Maaari itong maging mga eskalawag o maging mga criminal in uniform mga kaibigan. Kaya tinodas, kumbaga to talagang tinerminate itong mga kaibigan, dismissal for the service. Diba? Siyempre yun na napagdesisyonan ng mga opisyal mga kaibigan, diba? Sino ba di-desisyon dito mga kaibigan? Si Sargento ba? Si si Teniente ba? O si Kapitan ba ang magdidesisyon dito mga kaibigan? Hindi mga kaibigan ang magdidesisyon dito mga kaibigan. I-recommenda to ni Colonel kay General. Si General naman i-recommenda naman yun sa kanyang director. Siyempre, Brad, pakipermahan mo to, hindi natin kailangan sa PNP itong ganitong klase ng mga pulis. Tingnan mo sir, o di ba? Ay, oo nga Brad, hindi ko na pag-isipan, perma kagad dismiss sa service mga kaibigan sa kasong anti-hazing tsaka torture law mga kaibigan, di ba? Si Randy Nabayra, yan pala yung ginawa mong kalukuhan dyan sa Philippine National Police, kaya ka natanggal, di ba? Authorities said the police officers will face charges in violation of Republic Act 9745 or Anti-Torture Act and Republic Act 8049 or the Anti-Hazing Act. O di ba? Dalawang batas mga kaibigan yung kanilang nilabag mga kaibigan. Pulis yan nilabag nila yung batas. Republic Act 9745, yung Anti-Torture Act mga kaibigan, tsaka yung Republic Act 8049 or the Anti-Hazing Act. If proven guilty, the officer could face dismissal, Roberto said. Robredo warned that the police officer who might have known about the incident but
did nothing to prevent it will also be held criminally and administratively liable. So dito mga kaibigan, yung ano, kung sino pa yung mga pulis na ano mga kaibigan na alam nila yung nangyayari pero wala silang ginawa to prevent it na mangyari will also be held criminally and administratively liable. Naku, kung mga PO1, PO2, PO3, PO4, SPO1, SPO2, SPO3, SPO4 mga kaibigan, talagang laglag ito mga kaibigan. Hindi ito basta-basta makakabalik mga kaibigan. Dismissal talaga ang ano nito. Ang kalalabasan nito mga kaibigan. Ayan po is the Camp Eldridge is one of the 17 PNP training camp, is the home of the 564th Engineering Construction Battalion under the Philippine Army's 51st Engineering Brigade. The camp is also being shared with the PNP as training camp for recruits for the RPSB Scout program. O, di ba? Ito yung mga response team mga kaibigan, yung mga nakikita nyo yung sa mga baha, yung sa mga ano, yung mga rescue, parang yan yung mga tinitraining dun mga kaibigan, di ba? Lak ng patuting, oh. PO1 Randy Navarra, PO1 ka pa lang. Akala mo na kung sino ka para man-torture ng mga tao. Anak ng patuting, hindi ka na nahiya sa balat mo. Kasi ang tingin ko sa'yo, ang feeling mo official ka, naging pulis ka, pero ang feeling mo official ka. Hindi. Kung ikaw ay pumasok sa Philippine National Police bilang isang PO1, kailangan i-level mo lang yung sarili mo, doon ka lang sa PO1. 'Di ba? Wag mong titingnan yung sarili mo na ikaw ang sasaluduhan ng mga tenyente mo, ng mga commander mo. 'Di ba? Kaya nga sinasabi mag-aral. 'Di ba? So, tingnan natin mga kaibigan yung video. Meron tayong video rito na ano saan na ba yun? Disturbing yung video mga kaibigan, pero hindi naman ganun ka-disturbing mga kaibigan. I-play natin mga kaibigan. I-open natin Ayan Tingnan nyo mga kaibigan yung tabo. Nagtatawanan pa sila Isa dyan si Navarra mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung ito mga kaibigan mukhang yan Mukhang yun mga kaibigan, kamukha sa tingin ko mukhang yan mukha nga mukhang siya mukhang si Tapuan mukha lang parang si Tapuan tignan natin mga kaibigan these people is unbecoming a gentleman. Parang ganun mga kaibigan. Yung parang hindi mga tao mga kaibigan. Parang hindi nila kapwa-tao yung kanilang ginagawa ng ganito mga kaibigan. Diba mga ranggo mga kaibigan? PO1. Diba? Gaganyanin nila yung kanilang mga trainee mga kaibigan. Diba? Anak ng patuting talaga, Purong sili yun mga kaibigan. Sili na tinadtad mga kaibigan. Diba? Torture yan mga kaibigan. Yung ganyan. Biro mo, nguyain mo muna. Diba? Sila puro mga PO1 yan mga kaibigan. Siyempre itong mga recruit ito mga kaibigan, ang tingin nila doon sa mga PO1, parang mga astigil ito pulis na to, parang ganun ang datingan. Diba? Diba? Iyak yung tao mga kaibigan, diba? Ikaw ba naman, patuting talaga. Tapos, ginagawa nyo yan sa mga tao, na atim mo yung gawin sa mga tao? Anak ng patuting ka? Yung sinasabi mo na, patas ka sa batas, sumusunod ka sa batas. Numero 1 ka palang lumalabag sa batas, nanonorture ka pala delikado ka pala Talagang for the gentleman
who dismissed this guy from the service, I salute you. I salute you. 'Di ba? Yung mga opisyales na nag-terminate dito sa mga pulis na ito is talagang sinasaluduhan ko ng taas noo. Oh? Oh, 'di ba? Makakatagal ka ba ng ganun mga kaibigan? Subukan ka ng isang kutsara na sili, 2 kutsara na sili mga kaibigan, no? 'Di ba? Oh, hazing ba tinatawag yan? Hindi hazing yan, torture ang tawag diyan. Anak ng patuting ka, oh. Oh, lunukin mo yan. Oh, 'di ba? Anak ng patuting ng ganyan. Kung ako ganyan, bibigwasan ko talaga yan mga kaibigan. Hindi pwedeng hindi ko bibigwasan yan mga kaibigan. Sabay isusumbong ko dun sa kuya ko mga kaibigan. 'Di ba? Talagang bibigwasan ko talaga. PO1 na ganyan. Kunyari ako mag-aano ko nang magpi-PO1 din ako mga kaibigan. Tapos may kuya kong gentleman mga kaibigan. Sabi ko, binubuli ako eh. Naalala ko na naman mga kaibigan yung sinasabi ng kuya ko. Pag binuli ka, sapakin mo, ako ang bahala. Yun ang talagang bukang bibig niya sa aming magpipinsan, sa aming magkakapatid. Talaga yun ang laging bukang bibig ng kuya ko mga kaibigan. Pag binuli ka, buntalin mo. Parang ganun. Kaya gusto ko talaga mambuntal mga kaibigan. Kaya, pag mag-ano ka, you see how brave this becoming an officer. Kaya ako ganyan putik mo. Grabe, ano? Oh. Alam ko! Biro mo, yung 17 pulis mga kaibigan, nagtatawanan sila mga kaibigan, di ba? Nasaan yung professionalism ng pagiging isang police officer, di ba? Nasaan yung pinag-aralan ninyo bilang mga criminologist, di ba? Anak ng patuting kayo, tapos ganito ang gagawin ninyo, nakakahiya. Kung ako ang opisyal, sasabihin ko talaga, hindi namin kailangan sa PNP ang ganitong klase ng mga pulis, di ba? Na-witness ko pa doon mga kaibigan, minsan doon sa opisina ng kuya ko mga kaibigan, yung isang pulis na na ganito ganyan, ayoko na lang anuhin, basta sabi ng kuya ko mga kaibigan doon sa preso, hindi namin kailangan sa PNP ang ganitong klase ng mga pulis. Tanggal na serbisyo mga kaibigan. Mapagsamantala, karumal-dumal yung hindi pa karumal-dumal, kumbaga mabigat yung ginawang krimen. Ayan, kung makangiti mga kaibigan yung mga PO1 lang yung mga kaibigan, di ba? Tapos gaganyanin nila yung kanilang mga recruit mga kaibigan, Mukhang ito yata si para sa tingin ko lang. Biro mo, sila pa nagbibidyohan, Ito yata yung babae mga kaibigan, parang babae ito. Babae o ito si si top 1 mga kaibigan, Tuwa pa, Sino kaya sa dyan? Diba? Torture mga kaibigan. Kasi doon sa isang video mga kaibigan, pinakikita yung yung ibinubuhos sa private part nitong mga recruit yung yung sili mga kaibigan na tinadtad mga kaibigan. Grabe torture talaga. Oh? Ang dami pa nito, Dahil sa determinasyon nitong mga recruit mga kaibigan to serve our country. Ito yung mga PO1 na they deserve the salute of their officials mga kaibigan, yung talagang dedicated sa kanilang mga service mga kaibigan.
ito yung inaalagaan ng mga opisyal, mga kaibigan, yung pag nakita nila yung dedication mo sa trabaho, kasi gano'n nila binabasa nila eh. Pag kinukwento sa akin kasi mga kaibigan eh, kinukwento sa akin, pag nagkukwentuhan kami, tinatanong ko sa kanya kung paano nila inoobserbahan yung mga ano. Pag nakita nilang straight yung lakad mo, maganda yung dedication mo sa trabaho, tinutulungan nila mga kaibigan kung how they will grow their profession, mga kaibigan, as a police officer. Tinutulungan nilang maiangat, mga kaibigan, as much as possible, mga kaibigan. Pwedeng, Ayun, pwedeng siya rin ito, o ito. Di ba kasi, 2011 pa mga kaibigan, nakita nyo yung mga cellphone, no? Yung mga sinaunang may camera pa mga kaibigan, mga 1 megapixel o 0.5 megapixel pa lang yung camera sa mga panahon na yan, no? Di ba? Oh, nakakaawa naman yung mga recruit, mga kaibigan. Oh, aling. Oh, mukhang ito si ano ah. Mukhang ito si Top 1 ah. Suspect siya eh. Oh, ayan oh. Binuhusan sa likod mga kaibigan ng sili oh. Oh, di ba? Gano'ng kasakit yun mga kaibigan? Oh, maaaring siya rin ito mga kaibigan. Hindi natin masabi. Hindi kasi, oh, maaaring siya yun nakatayo dyan oh. Oh. Ayun oh. Oh. dito ka! Dito ka! Oh. O, di ba? So the video is very disturbing. Especially dun sa mga opisyalis, mga kaibigan, lalo na yung mga graduate ng academy, mga kaibigan. They will not tolerate like this behavior of police officers, mga kaibigan. Isipin nyo, PO1 pa lang yung ranggo nitong mga ito, mga kaibigan. Walang professionalism ka makikita, mga kaibigan. So, pag ito napunta sa field, napunta sa mga presinto, napunta sa mga ano, to serve and protect the public, mga kaibigan, potential ano to, hoodlums in uniform, mga kaibigan, yung mga ganyang klase ng ano. Buti na lang natanggal sa serbisyo yung mga ganitong klase ng tao, mga kaibigan. Di ba? Di ba? Ayan, no? Si Top 1, mga kaibigan, no? Wala ko naka-live, may 4 na nanonood, mga kaibigan, no? Diba? Sabi niya mananahimik siya, hindi na siya magsasalita labang kay FLM. Pero ngayon nabulungan ng ano, ng mga demonyo. O anong pinagagawa ngayon, mga kaibigan, di ba? O. Tapos ang style nito, mga kaibigan, yung mga gustong mag-donate sa kanya, mga kaibigan na nasa abroad, mga OFW, mga kaibigan, kung diyan ano, ayaw niya ng super chat, parang ganoon. So, for channel support, mga kaibigan, meron siyang ano, i-click mo, mga kaibigan, no? Randy Nabayra, Top 1 at Top 1, magre-request ka ng ano, ng paypal.com, paypal me, Top 1, oh. Diba? Mga donation, mga kaibigan, na tinatanggap niya galing sa mga OFW, ano, bakit hindi yan ang questionin ninyo? Diba? O bakit ka tumatanggap ng donation? Bakit ka merong ganyan? Meron kang ano, na tumatanggap ka ng ano, ng donation, di ba? Naka-register ka ba sa SEC para tumanggap ka ng donation, ganito, ganyan, ganito? Ganon din yung tanong dyan, mga kaibigan, di ba? Huwag na natin pakialaman yung ano niyan. Kaya pala nakakagawa ng krimen, alamin ang dahilan. Talakayin natin ito, mga tol. Kaya pala nakakagawa ng krimen. Kaya pala nakagawa ka ng krimen. Torture, anti-hazing act din, binayolate mo, PO1 ka pa lang, ganun na yung ano, pinakita mo sa hanay ng ano, kapulisan, di ba? Anak ng patuting ka. Wala ka pala talagang sinabi, anak ng patuting. PO1. Dismiss PO1 Nabayra. Dismiss PO1 Nabayra. Shame on you. 'Di ba? Nakakahiya kang ano, naging parte ng Philippine National Police. Nakakahiya ka, 'di ba? Naku, taka ng patuting talaga. Ito yung mga masarap buntalin, mga kaibigan, 'di ba? Ako talaga kung ano, maghahanap ako ng isang gentleman, papaalam ako na ano, bubuntalin ko lang, kaya harapin ko yung kaso, bubuntalin ko.
Anak ng patuloy. Kaya ka pala natanggal sa serbisyo. Dahil meron kayong tinorture na mga recruit. O, di ba? So, yan. Ang biyag, Francis Leo Antonio Marcos, ang tunay na pandemic hero ng Pilipinas. Ang taong may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Hindi katulad mo, Randy. Ang biyag, Apulakay.